Hello, magandang hapon, magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig, dito po sa Munting Tinig Channel. Yan, sa mga bago po dito sa ating channel at nagkataon na na-recommend po sa inyo ng YouTube. Okay, so sana naman wag niyong ipagkait ang mag-share, like at saka mag-subscribe. At saka syempre, kung gusto po ninyo maging member ng ating Munting Tinig community, ayun, pwede po niyo i-click ang join at mamili kayo dyan, ha? Kasi may corresponding amount. So, oras natin alas 6 ng hapon, Philippine Standard Time, March 29, 2025. Kahapon, ipinagdiriwang again ng mga Duterte supporters ang kaarawan ng kanilang dakilang tatay, ang kanilang Santo Rodrigo. So ngayon, mga kamunting tinig, masamang balita para sa ating mga kababayan na nag-inabno, nagtinanga, nagbinobo doon po sa Qatar. Napag-alaman po natin na hindi lang pala 10 kundi 17 pala ng mga Duterte diehard supporters. Ang lumabag sa local laws ng Qatar with regards po sa tinatawag po ng expression of political grievances. Alam naman ng mga hangag ng mga DDS na ito na bawal po ang mga ganyan sa Qatar. Mga mango, mga hangag. O ngayon, ano nangyari? Magmumulta lang naman sila ng mahigit sa 700,000 piso bawat isa. Almost 1,000,000. At makukulong pa sila sa loob ata ng 3 taon. So ngayon, problema na naman ng ating bayan yan. Problema na naman ng ating gobyerno. Kaya paulit-ulit naming sinasabi na kung hindi lang sana kayo nagbinugo, hindi kayo nag-abnormal, o ngayon, tutulungan kayo ni Sara Duterte. Tutulungan kayo ni Rodrigo Duterte. Tutulungan kayo ni Maharlika, ni Harry Roque. Dahil alam ninyo na hindi pwede ang mga ganyang klaseng aktibidades sa Arab country, ginawa pa ninyo. Okay lang sana kung kayo po ang magkaradunot kung sa Ilonggo pa, o kung kayo lang sana dyan ang mabulok, o kayo lang sana dyan ang mamroblema, problema pa kayo ngayon ng bayan. Problema kayo ngayon ng Marcos administration. Dahil alam naman natin, ang presidente natin ay hindi po masamang tao. Pero dapat sa inyo, marami pong mga nagsasabi na sana ay hindi kayo dyan tulungan. Dahil kasalanan po ninyo yan. Nag-inabno kayo. March 13 pa lang sabi ko nga sa aking dating upload, March 13 pa lang, sinabihan na kayo. Sinabihan na kayo na wag kayo mag-conduct ng mga ganyang klaseng aktibidad. Baka mamaya makasagasa kayo ng batas. Ang problema sa inyo, nag-inabno kayo. Mantakin mo, kamunting tinig. 17 sila. OFW ang status ninyo. Naghanap buhay kayo para sa pamilya ninyo. Umalis kayo ng Pilipinas para bigyan ng magandang kinabukasan ang inyong mga pamilya. Doon po sa Qatar. Kayo nagtrabaho. Guys, sa sobra ninyong fanatics, sa sobra ninyong fanatiko, na sobra pa naman kamo sa mga kulto, mga abno, alam nyo na gani na bawal, gagawin nyo pa. Ino-orient kayo bago kayo umalis. Pinagsasabihan kayo ng mga batas ng mga bansa na gusto ninyong puntahan at pagtatrabahoan. Pag nagkataon na purnada ang kinabukasan ng pamilya ninyo, makukulong kayo sa loob ng 3 taon at magmumulta pa kayo ng mahigit sa 1,000,000. Kaninong kasalanan? Dapat sa ibang lugar ganyan din mangyari, no? Kaya wala kayo kadala-dala. Tingnan mo, nakakahiya. Nakakahiya sa sambayan ng Pilipino na mayroon kaming ganyang mga kababayan na mga abno.
Mga abnormal, hindi marunong umintindi, hindi marunong umunawa. Mantakin nyo, mga kamunting tinig. Deserve nyo yan. Kaya hindi lang pala, kaya tama talaga pala yung pagkumpirma ng ano tawag nito, ng Philippine Embassy sa Qatar na mayroon tayong mga Pilipino, kapwa Pilipino na inaresto at na-detain. So hindi natin akalain ganun pala ka-severe ang punishment. Ganun pala ka-severe ang punishment sa unauthorized political demonstration. Grabe, no? Ganun pala kakwan. Ganun pala katindi. Hindi pala basta-basta. Magmumulta ka pa ng mahigit sa 1 milyon. Ikukulong ka pa ng 3 taon. Hindi natin alam kung ano pong gagawing tulong ng Philippine Embassy sa kanila. Pero marami tayo sa mga kababayan natin na nagsasabi na dapat hindi na kayo tulungan. Ito in line to sa rally nila noong March 28. Yung sinasabi nila na pang Guinness Book of World Record na ngayon, dahil sa katangahan at kabubuhan ninyo, malagay kayo sa Guinness Book of World Record na Pilipino na kulong doon sa Qatar dahil sa pagpapakatanga at pagpagkamango nila. Mga violator of the law. Ilang beses inuulit-ulit ng Philippine Embassy sa Qatar. Ilang beses nagkaroon ng advisory. At as a matter of fact, pinalabas nila March 13, inabisuhan na mga Pilipino. Na huwag kayong lumabag sa local law and customs relating to mass demonstration and expressions of your political grievances. So, anong ginawa ninyo? Anong ginawa ninyo? Alam nyo naman, bawal yung mga aktibidad na yan, yung mga may temang politikal. Ang pagdadaos ng mga assembly, pagpupulong, pagkilos, protesta na may kinalaman sa politika. May mga alintuntunin po kayo na dapat sundin dyan. Dahil hindi po ninyo bayan yan. Nagtatrabaho lang kayo dyan. Ilang ulit sinabi, gaya gan sa dati kong vlog, sinabi ko na pinayuhan na po kayo ng pasuguan ng Republika ng Pilipinas sa Qatar na kayo na mga kababayan natin, kayo na mga Pilipino, tumalima kayo sa mga alituntunin at mga patakaran ng bansang yan. Alam niyo naman yung bansang Qatar, again, uulitin ko, hindi po yan democratic country. Hindi po yan katulad sa atin na pwede mong sabihin may freedom of expression kami. Kung gusto niyo magdaos ng mga pagpupulong, mga pagkilos, protesta, at may temang political, alamin niyo kung ano po yung mga guidelines. Para hindi kayo mapahamak. Isa bagay, mga gago kayo eh. O ngayon, mantakin mo, tapos hihingi kayo ng tulong sa gobyerno. Mantakin mo guys, almost 1 million ang multa bawat isa at makukulong ka pa 3 taon. Abangan natin itong mga development ng mga balita na ito. Abangan natin kung ano po ang gagawin ng ating embahada sa Qatar. Aabangan natin kung ano po yung mga assistance ng ating gobyerno. Ay naku, visit talaga kayo mga Duterte supporters na mga anti-Marcos and anti-government. Sabi ko nga, hindi kami masamang tao na hilingin namin na nandyan na lang kayo mamatay. Pero may mga kababayan tayo mga nagsasabi na sana dyan na lang kayo mabulok. Pinahiya ninyo ang bansa. Kung ang mga Qatari nga, very disciplined, behave sila. They have their own political grievances against their leader. But they handle it carefully. Hindi sila basta-basta na okay lalabas para mag-rally whatsoever.
Kung ang mga Qatari nga hindi nag-iiskandalo, yung ibang mga lahi hindi nag-iiskandalo, tapos kayo ngayon, nag-iskandalo kayo? Oh, hindi po batas ng Pilipinas ang masusunod kapag andyan kayo sa ibayong dagat. Kung ano po ang bansa na pinuntahan ninyo, you should abide the local laws. You should respect the local laws. Ang tanong, alam niyo ba kung ano yung tinatawag na respeto sa batas ng bansa na kung saan kayo naghanap buhay, kung saan kayo nagtatrabaho? Kaya nakakagulat, Ginoo ko Santissima Trinidad. Ha? Mawala na kayo ng trabaho, o ngayon, anong mangyari dyan? 17 na mga Duterte supporter yan. Nag-celebrate, nag-rally, kasabay na mga tanga at mga bobo na mga DDS, na mga kuno, nasasaktan daw sila pag sinasabihan ko silang mga tanga at saka mga bobo. E di kayo na, sana oil nasasaktan. Magkakaroon pa kayo ng multa na mahigit sa 1 milyon. Plus, makukulong pa kayo ng 3 taon. Ang tanong, mga Duterte Dayad supporters, tutulungan kayo ni Sara Duterte? Tutulungan kayo ni Rodrigo Duterte? Nag-celebrate kayo ng birthday. Ang birthday or kaarawan ni Rodrigo Duterte at maging DDS ninyo ang nagpahamak sa inyo. Sa pamilya ng mga kababayan po natin dyan, yan ang magsasuffer sa kagaguhan ng mga ginagawa ng mga 17 mga Duterte Dayad supporters na ito. Kawawa naman to mga pamilya nila. Wala nga siguro alam to mga pamilya nila kung anong kabulastugan ang ginawa, kung ano pong pinasok. Hindi naman magrarally yan kung walang pera na involved. Hindi naman yan sila ganun katapang kung walang nag-o-organize. O ngayon, kay may Duterte, 32 million. Yung mga nagmamalaki dito na record breaker na mahal ng taong bayan. Hala, sige, tubusin nyo yung 17 mga DDS na nakikisimpatya sa inyong mga pag-party-party dyan or get-together. Diyan natin makikita kung gaano kayo magbayanihan para matulungan yung ating mga kababayang mango. Yung kapwa ninyo mga DDS. Imagine mantakin mo, estimated. Halimbawa, pagpalagay natin 700,000. Ayon po sa napag-alaman natin, 788,000. I-times mo sa 17. I-multiply mo sa 17 na mga OFW. Plus, buti kung magmulta sila, makakalabas sila kaagad. Makukulong ng 3 taon dun. O paghayaan ng Philippine Embassy natin sa Qatar yan, paghayaan natin sa gobyerno, total ginagago man nila yung gobyerno natin, sisisihin ng mga pamilya ninyo ang gobyerno na pinabayaan kayo. So ano kayang ma-expect ninyo? Ano kayang aasahan ninyo? Tutulungan kayo ng gobyerno? Samantalang ang presidente natin dito, ginago nyo, minura nyo, inalipusta ninyo. Kaya nga kayo nagiging Duterte Dayad supporters nagpalabas lang kayo ng expressions nyo. Hindi ang Qatar katulad ng Pilipinas. Ginagago nyo, minumura nyo, binabastos nyo ang Pangulo, nagyayaw-yaw kayo against sa gobyerno, buhay kayo, at hindi kayo nakukulong. Malaya kayo na naglalakad-lakad. Pero sa ibang bansa, lalo na sa Arab country, they are very strict about their laws regarding sa mga kilos protesta na may kinalaman sa politika. Hindi po nila tinotolerate yan. Dito sa Pilipinas lang na walang galang sa mga namumuno. Hindi nirespeto yung pag-upo ng isang kandidato or leader na inalal ng taong bayan. O ngayon, ang tanong ko, anong matulong sa inyo ni Maharlika? Anong maitulong sa inyo ni Ruben? Anong matulong sa inyo ni Harry Roque? Si Sara Duterte, anong matulong? Si Rodrigo Roa Duterte. Adi magmilagro kayo sa bagay, may mga kontak man kayo dyan. Sana yung organizer ninyo, yung leader ng inyong rally-rally, yung leader ng inyong kilos protesta, yung inyong mga recruiter. Sino yung mga hari-hari nyo, leader-leader nyo, yung head ninyo? So ano ngayon ang magawa nila?
After ninyo na ma-sentence ng 3 taon, hindi na kayo makabalik sa Qatar. Baka blacklisted na kayo sa Arab country. Kasi parang yun ang pagkakaalam ko eh. Aside sa monetary obligations, makulong pa plus, baka nanganganib na hindi na kayo makarenew at hindi na kayo makabalik. Dahil pasaway kayo eh. See, mantakin mo sasabihin mga Pilipino naglali na kulong. It reflects. Sa bagay, wala naman kami doon, pero at least Pilipino kayo eh. Isang lahi lang tayo. Yan ang hindi ninyo napagtanto, mga Duterte diehard supporters. Dahil nasilaw kayo sa pagmamahal at pagsuporta nyo sa mga Duterte na dinadala na lang kayo sa pedestal ng kapahamakan. Tingnan mo si Roque, nagtatago. Ha? Tingnan mo si Rodrigo Duterte. Tingnan mo yung mga vloggers nila, nag-aaway-away sila. Kasi hindi po kayo magtatagumpay. The presidency of the President Bongbong Marcos is a product of divine intervention. In general, divine justice. That's the reason why you cannot put a good man down. Every time na may gagawin kayo, hindi po mga Marcos ang gumaganti sa inyo, kundi tadhana. Siguro hindi kayo nag-iisip, no? Mga Duterte diehard supporters na makita kayo ng Qatari government, ng local authority. Akala ninyo siguro hahayaan kayo katulad po ng Netherlands. Tinan mo nga yan sa dahi, sa ICC, kulang na lang magbarikada yung mga gwardiya dyan. Dahil po sa kakulitan ng mga Pilipinong mga hangag, nananawagan pa ng zero remittance. Ngayon, yan ang totoong zero remittance. Wala kayong may papadala sa pamilya ninyo sa loob ng 3 taon. Pakukulong pa kayo. Pero abangan natin kung ano po ang gagawin ng ating gobyerno, kung tutulungan ba kayo o hindi. So kung kayo ang tatanungin dyan, mga mahal kong mga taga-subaybay, from Luzon, Visayas, and Mindanao, at sa anumang sulok ng mundo, kung kayo ang aking tatanungin, sa ginawa nitong katangahan ng mga 17 DDS na ito, na mga OFW, nagnagawa po sila ng mga rally-rally without understanding their consequences of their actions. Siguro nagsabi sila na hindi sila makapaniwala. Ngayon, tanungin ko kayo dyan, kayo na mga manonood. Kayo na mga nanonood ngayon. Gusto nyo tulungan ba ito ng gobyerno? O bahala sila dyan mag-suffer ng kanilang punishment na makulong sila sa loob ng 3 taon at magbayad pa sila ng 700 plus thousand pesos each. Mantakin mo yan, mga kababayan. 17 kayo, multiply sa 700 plus thousand pesos. Almost 1 million each. Yan ang consequences. Makukulong ka na, magbabayad ka pa. At pinahiya pa ninyo ang lahing Pilipino. Bastos. Bastos kasi kayo eh. Hindi lang mga DDS sa Qatar, mga matapobre pa kayo. Mga Duterte diehard supporters. Sigaw pa kayo na may pera kami, may pera kami, may pera kami. Gago. Buang kayo, buang. Baliw. Hangag. Tanga. Yan ang realidad. Okay? So again, gusto ko lang ulitin na kahapon kinumpirma ng embahada na mayroon po mga na-detain, may nakulong dyan po sa Qatar, kaugnay po sa kanilang tinatawag na political assembly, violating the local laws ng ating yung Qatari government. No? 17 pala sila. Bawat isa sa kanila magbabayad ng more than 700,000 each. And plus, again, uulitin ko for how many times, 3 taon pa sila na makukulong. Ang tanong, mga kamunting tinig, tutulungan kaya ito ni Robin Padilla? Tutulungan ito ni Roque, ni Maharlika, ni Rodrigo Duterte, Sara Duterte, o ng mga alingangan ng mga DDS all over the world?
Diyan ipakita yung pagkakaisa ninyo. So again, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Maraming salamat. Sa ngalan po ng almost 125,000 subscribers, nagpapasalamat po ako from the bottom of my heart. At again, sa mga bago po dito sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, at saka mag-subscribe. Thank you very much sa inyong pagtalima ng inyong responsibilidad kapag kayo po ay nakasubscribe sa ating Munting Tinig channel. Salamat ng marami. Mabuhay po ang bagong Pilipinas. Adios.